New Jordan Luka 2, highest basketball shoes, mabibili lamang sa halagang 3,199. I-click lang ang link sa comment section. LeBron nireklamo kinukuha raw ang atensyon sa spotlight sa Celtics at Dallas sa finals. Chris Paul pinangalanan ang naiiba sa lahat na magiging mukha ng NBA. At Boston Celtics dinurog ang Dallas sa Game 1 sa depensa. Sa isang segment sa NBA Today ngayong linggo, nag-viral si Kendrick Perkins dahil sa kanyang matinding mga salita tungkol kay LeBron James. Sa isang angry rant, pinuna ng 14-year veteran ang tinaguriang hari dahil sa kanyang kamakailang mga komento tungkol sa pagiging galit na wala na si Kyrie Irving bilang kanyang teammate sa basketball. Heto na naman, sabi ni Perkins, LeBron James nagpapasikat na naman sa oras ng iba. Hayaan mong mag-enjoy sila. Hindi ito tungkol sa'yo. Nasa bahay na ang team mo. Ito ay tungkol sa Mavs at Celtics. At gayon pa man, ikaw napakagalit at dismayado ka na hindi mo nakasama si Kyrie Irving. Si LeBron James, isang 39-year-old ay binanggit lamang kung gaano niya namimiss na makasama si Kyrie Irving, pero iniwan nito ang mga fans na may impresyon na siya ay tunay na naiinggit sa kasalukuyang tagumpay ng star point guard. Sa mata ni Perkins, ang kanyang tugon ay gamitin ang media upang subukang nakawin ang ilang spotlight gaya sa inaakusahan ng ilan na ginawa na niya ng maraming beses noon. Isang nakaraang halimbawa ay noong 2023 playoffs kung saan si LeBron ay matinding pinuna dahil sa kanyang joke tungkol sa pagre-retiro sa pagtatapos noong nakaraang season. Noong panahong iyon, maraming fans ang nag-isip na ito ay makasarili upang magtungo ang atensyon mula sa team na tumalo sa kanila. Sa parehong paraan, sinasabi ni Perkins na si James ay ginagambala ang kasalukuyang finals sa kanyang mga komento tungkol kay Irving at iba pang mga pahayag. Sa loob ng maraming taon, kilala na si LeBron na aktibong naghahanap upang mapabuti ang kanyang legacy at hindi malayong isipin na sinusubukan niyang manipulahin ang media narrative. Habang si Perkins naman ay hindi ang pinakahuling pampublikong personalidad na nagsabi sa kanya tungkol dito, siya ang pinakabago at ito ay nangyayari sa isang kritikal na punto bago ang finals. Matapos ang pagkakatanggal kay Darvin Ham ilang linggo na ang nakalipas, isinaalang-alang ng team ang ilang mga kandidato mula kay JJ Redick na aprobado ni LeBron hanggang kay UConn men's coach Dan Hurley. Habang kalahati sa mga fans, sinasabing kontento si James na hayaang magpasya ang Lakers para sa kanilang sarili at tiyak na magiging interesante ang kanilang pagpili. Walang naging pag-uusap si LeBron James sa Lakers tungkol kay Dan Hurley o JJ Redick at sa coaching search sa pangkalahatan. Ayon sa isang source na pamilyar sa sitwasyon, sinabi sa ESPN nitong Biyernes, isinulat ni Dave McMenamin, si LeBron, isang 4-time NBA champion, ay nananatiling isa sa pinakamahusay na player sa laro at inaasahang gagawa ng paraan ang Lakers upang mapasaya siya ngayong summer. Ngunit habang patuloy na pinapalabas ni LeBron ang kanyang husay at inuubos ang atensyon mula sa pangunahing atraksyon ng Celtics at Mavericks sa finals, lalo lamang siyang nagdadala ng higit na atensyon patungo sa kanyang direksyon. Anong masasabi niyo mga kaibigan? Sa ibang balita naman mga kaibigan, si Warriors guard Chris Paul ay may kakaibang pananaw kung sino ang susunod na player na magiging tanyag sa spotlight. Sa isang kamakailang paglabas sa Pat McAfee Show, sinabi ng 6-foot point guard na hindi lang isang tao ang magtatakda sa susunod na era ng laro. Hindi ko iniisip na mayroon lang isang susunod dahil ang lahat ng mga player na ito ay napakahusay sa kanilang sariling paraan at sa tingin ko ang paraan ng media ngayon, mahusay ka lang base sa huling laro mo, sabi ni Paul. Magaling si Luka isang minuto, tapos lahat pinag-uusapan si Shea, tapos si Anthony Edwards, tapos ang susunod na tao. Lahat ay gustong gusto si Jason Tatum. Sa tingin ko para sa mga tao na yon, kailangan lang nilang mag-focus at magpatuloy sa trabaho. Bilang isang 18-year veteran sa NBA at 12-time All-Star, mas qualified si Chris Paul kaysa karamihan para payuhan ang mga batang stars ng NBA at mayroong karunungan sa kanyang mga salita. Sa isang liga kung saan ang mga kwento ay nagbabago ng mas mabilis kaysa sa agos ng tubig, hindi dapat problemahin ng mga player ang pagsubok na maging mukha ng liga. Sa halip kung iiwasan nila ang ingay at magtrabaho ng mas masipag kaysa sa iba, mas madali nilang makakamit ang tagumpay. Para kay Paul na isang 39-year-old na nagtagumpay na magkaroon ng isang maganda ngunit mapagpakumbabang karera sa liga, hindi niya tinarget ang pinakamataas na posisyon sa NBA ngunit nanatili siya sa kanyang lane at ginawa ang makakaya upang ma-extend ang kanyang potensyal sa parehong loob at labas ng court. Ang mga batang star ngayon ay mas mapapakinabangan kung susundin nila ang kanyang halimbawa kaysa mahulog sa bitag ng pagsunod sa mga pampublikong inaasahan.
Gayunpaman, may ilang players na namumukod tangi at si Victor Wembanyama ang pinaka-prominente sa lahat. Sinabi ni Chris Paul na si Victor Wembanyama ay iba sa lahat. Sa kabila sa unang pag-aatubili ni Paul na pangalanan ang isang particular na player, sa huli ay kinilala niya ang potensyal ng Spurs rookie na si Victor Wembanyama. Ang 7'4" center mula sa France ay nakatanggap ng pandaigdigang pagkilala para sa kanyang mga kasanayan at potensyal na ayon kay Paul ay walang kapantay. Iba si Wemby at siya ang pinag-uusapan mo pagkatapos ng laro, sabi ni Paul. Si Wemby ang tao na, pagkatapos ng laro sa locker room, lahat kami ay nag-uusap tungkol sa paglalaro laban sa kanya. Literal kaming lahat ay kailangang baguhin ng kaunti ang aming shot. Pinatunayan ni Victor ang kanyang spot bilang first overall pick noong nakaraang summer nang mag-average siya ng 21.4 points, 10.6 rebounds at 3.6 blocks bawat laro sa 46% shooting. Siya ay nagkakaisang tinanghal na NBA's Rookie of the Year para sa kanyang mga pagsisikap na makumpleto ang isa sa pinakakahangahangang mga season sa isang first-year player sa kasaysayan ng NBA. Kaya pagdating sa kung sino ang mga player na maaaring magdala sa kinabukasan ng basketball, si Wembanyama ang pinakamagandang sagot sa anumang rising star ngayon. Ang kanyang laro at personalidad ay ginawa para sa spotlight at nalampasan niya ang bawat pagsubok na iyon hanggang ngayon. Kung matalino si Victor, dapat siyang mag-focus ng higit pa para tulungan ang Spurs na manalo ng mga laro kaysa sa pagsubok na patunayan ang kanyang sarili bilang susunod na mukha ng NBA. Hanggat hindi niya minamadali ang proseso o nilalaktawan ang mga hakbang sa kanyang pag-unlad sa basketball, dapat niyang kunin ang mas mabilis na daan patungo sa pagsikat. Kung ang iba pang mga batang player tulad nina Anthony Edwards at Ja Morant ay susunod sa isang katulad na pamamaraan, maaaring makatulong ito sa kanila na makahanap ng balance sa kanilang mga karera. Sa kabilang balita naman mga kaibigan, ngayong Biyernes naglaro ang Dallas Mavericks sa Game 1 ng NBA Finals laban sa Celtics sa Boston. Kahit na naging competitive ang laro sa ikatlong quarter, hawak ng Celtics ang kontrol sa halos buong laro at natalo ang Mavs sa score na 107-89. Isa sa mga dahilan kung bakit naging close ang laro ay dahil sa paglalaro ni Luka Doncic na nagtapos ng 30 points, 10 rebounds, 1 assist at 2 steals habang may shooting na 12 of 26 mula sa field at 4 of 12 mula sa 3-point range sa loob ng 38 minutes na paglalaro. Ginawa rin ng All-Star forward ang kasaysayan sa NBA. Dahil si Luka Doncic ay ang kauna-unahang player mula pa man noon kay Tim Duncan na nagkaroon ng 30-point double-double sa isang finals debut. Ang Mavericks ngayon ay nasa likod ng Celtics sa 1-0 sa serye na gagawin ng Game 2 sa Lunes sa Boston. Pagkatapos ng showdown, ang mga team ay pupunta sa Dallas para sa Games 3 at 4. Si Doncic ay ang ikatlong pick sa 2018 NBA Draft at ginugol ang kanyang buong 6-year na karera sa Dallas. Nakarating siya sa Western Conference Finals noong 2022, ngunit ito ang kanyang unang pagkakataon sa NBA Finals at ang unang appearance ng Dallas mula noong 2011. Ngunit natalo sila sa opening round sa serye dahil sa matitinding depensang ipinakita ng mga multiple Celtics players. Pinangunahan sila ng All-Star forward na si Jaylen Brown na nagtapos ng 22 points, 6 na rebounds, 2 assists, 3 steals at 3 blocks habang may shooting na 7 of 12 mula sa field at 2 of 6 mula sa 3-point range sa loob ng 37 minutes sa paglalaro at Kristaps Porzingis na may 20 points at 6 rebounds samantalang malamig ngayon ang paglalaro ni Irving na may 14 points lamang sa kanyang muling pagbabalik sa finals laban sa kanyang former team. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track.